Kakatapos lang ng long vacation, dagsa ang mga Pilipino sa iba't ibang beach destinations. Mula sa white sand beaches hanggang sa mga island getaway. Makikita ang mga pamilya at magkakaibigan na nag-e-enjoy sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Naglalangoy, naglalaro at nagbababad sa araw. Ngunit kasabay ng saya at relaxation ay ang isang karaniwang problema, ang sunburn. Ang sunburn ay nangyayari kapag ang balat ay na-expose ng matagal sa ultraviolet o UV rays mula sa araw. Kapag sobra ang exposure, nasisira ang skin cells na nagdudulot ng pamumula, hapdi at pamamaga. Sa ilang kaso, maaaring magkaroon ng paltos, matinding pananakit at kahit lagnat o chills. Karaniwang nararanasan ng sunburn ilang oras matapos ma-expose sa araw. Ngunit maaaring lumala ito sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Bukod sa discomfort, ang paulit-ulit na sunburn ay maaaring magdulot ng long-term damage sa balat. Kabilang na ang premature aging at ang pagtaas ng risk ng skin cancer. Kaya mahalagang malaman hindi lamang kung paano ito gagamutin, kundi pati na rin kung paano ito maiiwasan. Lalo na ngayong summer season. Nakita niyo yung mga photos, no? Mga kada, nakita niyo yung video na yan. Kaya ano nga dapat gawin kapag tayo ay sunburn? Para mas maintindihan po natin ang tamang pag-aalaga po sa ating balat, makakasama po natin ngayon umaga si Doc Ana Rosel Reyes Ramos. Welcome back to Kada Umaga, Doc. Thank you. Thank you very much, Miss Diana. And good morning to you, mga kada. Good morning, Doc. Ito na, Doc. Ano po ang sunburn at paano po ito nangyayari? Katulad na nakita natin kanina sa video. Yeah, so sunburn, isa siyang uri ng reaksyon ng balat kung saan parang nasunog yung balat natin sa labis na pagkaka-expose sa UV radiation, Yes. no? Dito sa country natin, nasa tropical country kasi tayo, so medyo malakas yung sikat ng araw. Actually, totoo yun, Doc. Kasi lagi akong biktima nito ng sunburn. In fact, I have sunburn right now as we speak. I'll show it na lang para makita ng mga kada natin. Tingnan nyo naman dito sa, yan. Oh, sunburn. Diba? Kita nyo? Oh, kita mo yung puti at kita mo yung pula. Sunburn yan, no, Doc? Yes, yes. Oh, kahit meron na ako nilagay na sunscreen, meron pa ako nilagay na pangpatan pa, meron pa ako nilagay dyan para mas lalo mananatili yung color sana. Pero ang nangyari sa akin, pula. Bakit po nagmumula ang balat natin? Okay, kasi meron tayong iba't ibang skin phototypes, no? Si Miss Diana, yung skin phototype niya, type 1. So usually type 1, type 2, mga Caucasians, type 1 pala redhead, no? So mga nasa type 2 si Miss Diana pala, sorry. Lagi silang nagsa-sunburn and then minsan or rarely nagtatan. Tapos we have phototype 3. Tayong mga Asians, mga Filipino, usually nasa 3, 4, ganyan. And then, yung mas darker skin colors, nasa 5 and 6. So, pag mas mababa yung skin phototype mo kasi, mas konti yung pigment mo sa skin, your melanin. So, Okay. less yung protection mo Yes. from the UV radiation. Yeah, that's what diba, you saw me almost said it, protection. Kasi I was gonna ask you, parang mas protected pa kung mas mataas Yes. yung photo, di ba? Phototype ng skin mo. Paano natin malalaman, Doc, kung mild lang or severe ang sunburn natin? Katulad ng meron ako ngayon. Ano to? Ito medyo mild to moderate na siya, Mild. no? Kasi pulang-pula na. Mild, usually pinkish to medyo namumula, hindi gaanong makirot. Pagka severe, no, nagkakaroon na ng paltos or blister. Tapos, Nagkaroon ako ng ganyan dati. Oo. Yes. Pero mas lalo tong grabe pula. oo, yon. Tsaka mahapde, masakit na. So pag ganun, punta na tayo sa clinics or sa hospital para magpagamot.
Pag ganyan, Doc, like katulad nung nangyari to sa akin nung December eh. Di ba nung December kasi after ito na natin ng kada umaga, tapos nag-holidays, pumunta ako sa Brazil. Tapos pag pumunta ako doon, naglalakad lang ako sa street, na sunburn na ako. To the point na hindi ako makatulog sa sobrang sakit sa ulo. Ano po yung dapat first aid na gawin po ng isang tao pag na-sunburn sila? So, first aid, pwede naman tayong mag-cold compress. Tapos, we may also use cooling gels. Like, meron tayo yung mga aloe vera gel. Totoo ba yan? Yung Yes. mga, ginagamit ko yan minsan. Yes, actually may studies na nag-prove na si aloe vera, bukod sa meron siyang sunscreen protection, meron din siya ng tawag dito, meron na din siyang cooling effect, and anti-inflammatory effect. So, nakakatulong din siya. Pero again, if medyo nakaka-bother yung kirot, pwede tayong magpakonsulta. Is it true, Doc? Pero parang ginagamit natin yan eh. Like yung mga coconut oil, baby oil, kapag sobrang sakit na, pwede rin yun? Better siguro wag muna yung mga ganitong oil. Mas okay pa yung moisturizers. Meron yung mga anti-inflammatory na moisturizers. Meron yung may mga sika containing moisturizers, centella, yon. So Doc, ito bago tayo pumunta sa fake and fact na portion, kung saan masasabi mo sa amin kung talagang totoo itong mga paniniwala namin. Pero bago yan, I wanna ask you first, ano bang oras dapat dalhin natin yung mga bagets na safe para sa kanila mag-swimming or even us din, ang mga adults? Actually, as a dermatologist, I would suggest iwasan natin yung mga oras na 10 a.m. to 2 p.m. Yan yung pinakamatindi yung sikat ng araw. True. Pero kung kaya po natin na earlier pa, siguro 6 a.m. to 8 a.m., tapos 4 p.m. onwards na lang, para mas maiwasan yung sunburn. Also, wear your sunscreens and tawag dito- Hydrate, no? Yes, hydrate. And hindi porket dark yung kulay natin, absuelto na tayo sa sunburn. Hindi natin siya pwedeng gamiting, tawag dito, excuse. As an excuse, totoo Yes. yun. Hindi siya shield. Hindi siya shield. Yes. Diba? Lahat pa tayo pwede magkaroon ng ganito. Kahit hindi po siya halata sa skin natin. Diba? Yes, yes. Kaya Doc, ito na ang ating fake and fact. Dumako naman tayo dito sa mabilisang fake and fact natin. Maraming kasing kumakalat na home remedies ngayon na paniniwala tungkol sa sunburn, Doc. Lalo na ngayon, kakatapos lang po ng bakasyon at marami na experience nito katulad ko. Kaya ito na. Ito naman, ang una kong fake and fact natin. Tell us, Doc, mas okay na lagyan ng toothpaste ang sunburn para mawala ang hapdi? Fake or fact? Sige. Iva-validate ko yung answer ko bakit fake. Actually, toothpaste, meron din siyang cooling effect sana. Kaya lang kasi menthol, isa siya sa mga most common irritants or allergens. So, pwedeng mag-cause siya ng further irritation sa balat. Pareho doon sa mga acne. No, akala ng mga tao, may pimple ako. Maglagay ako ng toothpaste. Kasi, Yes. naku po, hindi. Diba? Kaya Doc, ito, second natin. Kapag cloudy ang panahon, hindi ka na pwedeng ma-sunburn. Alam ko yung sagot na to. Ikaw na, Doc, go. Ayan. It's fake, di ba? Fake, Oh, yes. tell them, Doc, tell them. I always say that to other people. Na parang, hindi porket nasa shadow ka, hindi ka masa-sunburn, halika dito. Ginaganon ko yung mga tao. Are you crazy? Ginaganon na lang ako. Sabi ko, hindi, it's true. Nasa sunburn ako, promise, guys, kasi I want to be tan. Alam ko. Yes, kasi hindi porket maulap, nawawala na yung UV radiation. Di ba ang nagko-cause nga ng sunburn is yung UV exposure. Yes. Even if hindi natin siya nakikita, kahit na may clouds, nandyan pa din yung UV. Correct. At matatamaan din kayo dyan. Kaya wag kayo masyadong sigurista dyan na nasa shade ka, hindi ka matatamaan. That's not true. Kaya ito, last na lang, Doc. Mas mabilis gagaling po ang sunburn natin kung babalatan natin or kukusing natin ng balat na nagbalat. Yung parang tinanggal mo talaga siya. Yan. So, fake po yun. Actually, pagka nagsa-sunburn tayo, lalo yung mga nag-blister, no? Oo. Huwag niyong tanggalin yung balat. Kahit pumutok siya, yung balat kasi nagsiserve as protection pa din para hindi kayo magkaroon ng secondary bacterial infection. Ayaw nga, kasi the skin under that, hindi pa siya safe, di ba? Yes. So, hindi natin
Huwag nyo tanggalin. Pabayaan nyo na lang yung ganon-ganon. Ayun, makikita nyo ako dito sa kada umaga everyday may mga balat-balat. Ayun, kasi sinabi ni Doc at dapat sundin talaga natin. Ano po ang mga bawal gawin kapag may sunburn, Doc? Kailang po dapat magpatingin tayo sa doktor? Last na lang, para at least may makita ng mga kada natin. Okay, so kapag kaka-sunburn lang, syempre iwas muna tayo sa further irritation from another sunburn. Iwas tayo sa pagpapainit at kailangan po kung may ginagamit tayo sa balat na mga pampaputi, no? Yung mga acids na yan, iwasan po muna kasi pwedeng lalong mairita at masunog yung balat. So ano yung pwede nating gawin? So one, we can put yun nga, like aloe vera, we can put anti-inflammatory containing moisturizers or kahit simpleng moisturizer lang. Mild soap ang gamitin po natin and kung hindi pa rin okay, kumonsulta po tayo sa mga doktor. dermatologist. Yes, ito, follow-up question lang. May mga long-term effect ba ang sunburn sa balat? Yes. Yes. Hala! Like what, Doc? Oh So, no! pinaka madalas na nakikita nating effect ng sunburn is yung post-inflammatory hyperpigmentation, pangingitim, no? Ito, pwedeng transient. Pero, I want that. pero, Gusto ko kasi matan. pero, pwede rin kasi siyang mag-cause ng melasma. Yan, nakikita ko yun. Hindi yan maganda. Yes, oo. Yung mga We don't want pekas, that. no? Oo. Also, syempre, yung pinakaayaw natin na pwedeng maging sekwela ng pagbibilad sa araw is skin cancer. Correct. Pero ito long-term effect Correct, talaga Doc. Can yan. you tell us na parang this is very dangerous, no ba? Yes. Lalo sa mga exposed sa araw, every day, yung mga nagtatrabaho po na under the sun, ano dapat natin gawin para maprotektahan ng ating balat? Yes, so para maprotektahan yung balat natin, of course, if kaya nyo pong magstay sa shaded areas, tapos maglagay ng sunscreen. So Yes. at least SPF 50. Sabi nila pag SPF 30 up to 97% kaya. SPF 50 up to 98% kaya niyang ibigay na protection. Also, magsuot tayo ng wide-brimmed hats, yung malalapad na sombrero. Yes, the one that will cover talaga. Yes, No? Oo. payong, mag-long sleeves. 'Di ba yung mga farmers natin, better sana po, no? Correct. Long sleeves sila. And then, mag-shades tayo. Lahat ng pwede nating i-cover sa ating mga balat para hindi tayo ma-sunburn and Yes. hindi ma-overexpose ang ating balat sa UV radiation. Sa mga nagtatrabaho nga doon sa labas, diba, ginagawa na nila yung routine na sinabi mo, dapat ba mag-reapply during the day? Kasi diba minsan napapawis tayo or we wash our face kasi nga talaga mainit, diba? Ilang beses dapat mag-reapply sa isang araw? So, una, yung tamang paglalagay po ng sunscreen, meron tayong tinatawag na two-finger, Ganon? ayan po, dalawang Daliri. daliri, no? Lalagyan mo siya ng sunscreen. Oh. And then, yung massage gently all over your face. At ang tama pong paglalagay, ginagawa 30 minutes bago kayo lalabas ng bahay or magkakaroon ng sun exposure. Hindi pag dumating kayo sa venue kung nasaan yung araw bago kayo bumaba ng sasakyan. Yes, and then every 2 hours dapat nag-reapply. Ako personally, I advise my patients, kahit indoors, we have a lot of ilaw, Lights, no? oo. And meron din mga nagtatrabaho over like buong 8 hours or even 24 hours nakatapat yung mukha nila sa computer. Totoo. I advise mag-sunscreen pa din kayo. Talaga, Doc? Yes. May pwedeng mangyari din sa atin kahit artificial light. Yes, kasi they also emit radiation, no? Yes. So, talagang harmful din sa ating balat. Yes. Ay, nako mga kadang dami nating natutunan. Kaya, Doc, maraming salamat sa napakahalaga ng impormasyon na binigay mo sa amin ngayon. Lalo ngayon, very timely. Thank you for being back here sa Kada Umaga. At sa mga Thank you gusto also. magkonsulta po sa inyo, saan po nila pwede kontakin? So, you may contact us po in our Facebook page, Dr. Montano Ramos Hospital Dermatology Clinic, and at my Instagram, dhouterstin.dermatologist. We also have TikTok,
di Hout Arstin at dermatologist din. And you may also contact us through Viber. It's Yes, posted on the screen. Thank you so much, Doc Ana. Thank you sa napakamahalagang impormasyon na binigay mo sa amin ngayon. At sana wala naman sunburn katulad ko Yes, after this. Kaya mga katatandaan na hindi porket gusto nating maging sun-kissed, magiging sunog na tilapia na tayo. Katulad ko, huwag niyo akong gayahin ng ganyan. Mag-enjoy sa araw, pero huwag kalimutan mag-sunscreen at alagaan po ang ating balat. Kasi pwede tayo magkaroon ng skin cancer. Delikado yon. Ako po ang iyong amiga at ito po yung Hello Doc, kung saan ang kalusugan inuuna po natin at ang sunburn iniiwasan naman natin. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.